nagkakamali. Sino dito ang hindi mahiyain? So lahat kayo mahiyain? Sino dito ang mahiyain? Oh, yun, di ba? Alam mo ba, ayon sa study, 60% sa atin ay mahiyain. 60%. So, yung nasa 40%, si Troy, si Ed, so, onti lang sila na hindi mahiyain. Pero, isa pinakakinakatakutan ng tao ay ang public speaking. Ayon sa Gallup poll, isang study, Gallup poll, ay sa statistics, 51% ng tao ay takot sa ahas. Taas ang kamay, 51%. Pero 40% ang tao ang takot magsalita sa harap. So magkasunod lang sila. So yung iba takot sa ahas, yung iba naman ay takot magsalita sa harap. Magkasunod lang. Dahil nga sa shyness, maraming mahiyain. Ayon sa American Psychological Association, ang dinefine ng shyness na when you are nervous, kinakabahan ka, uncomfortable when you are around someone you don't know. Di ba? Kaya ka naman nahihiya kasi you are around people you don't know. Mayroon ba sa inyo na sa bahay nahihiya ka? Di ba? Hindi ka nahihiya sa bahay eh. Pero nahihiya ka pag may nakita ka na mga bagong mukha. Or, hindi ka mapakali sa harap ng mga taong hindi mo kilala. Or, kilala mo pero you worry about what other people think about you. Kaya ka nahihiya kasi nag-worry ka, ano kayang iniisip nila? Ano kayang iniisip nung crush ko? Ano kayang iniisip nung baka pinagtatawanan nila ako? So, nag-aalala ka kung anong iniisip ng tao tungkol sa'yo. Kaya anong mga sintomas pag ikaw ay shy? Shy type. Anong sintomas? Pag shy ka, sweating, namamawis yung kamay. At rapid heartbeat, bumibilis yung tibok ng puso. Amen? Napapabilis yung tibok ng puso. Ito naman yung matindi, stomach ache. Sino dito yung pag sobrang hiya, sumasakit yung tiyan? Ayun, si Ma'am Emmy at si Ma'am Erlene daw. So, yung iba naman, ito, pag nahihiya ka, isang sign ay madalas ka nagbablush. Sa mga putito, pag maitim, kaya ang tendency ng mga shy ay they avoid social gathering. So ayaw mo ng mga tipon-tipon. Gusto mo sa bahay ka na lang. Yung iba naman ay avoid meeting new people. Di ba? Tutula ka pa. Kamayan mo yan. Kamayan, punta ka doon. Mahipaghalubilo ka sa mga pinsan mo. Hindi ko sila kilala. Taga Manila sila. So tayo, ayaw natin ma-meet yung mga bagong tao. No-overwhelm ka sa bago. So in effect, kapatid, kung shy ka, nalilimit ka. Kaya hindi ka looban ng Diyos na maging shy ka. Lahat naman tayo shy nung bata. Tulad nga sabi ko, ako nung shy ako nung bata ko. Pero ayaw ko na malimit ako nang nagiging mahiyain. Yeah. Gusto mo ba na ganyan ka na lang na limit kayo in your shell para kang pagong? Pag may tao, nandun ka sa loob. Hindi ka naman pagong. Parang magtago dun sa loob ng shell mo palagi. Kung gagamitin ka ng Panginoon, you must reach out to others. Kailangan mo overcome yung shyness na yan. Reach out! Nailimit ka, sabi ng Biblia, God hath not given us the spirit of fear. Yeah. Hindi galing sa Diyos yung fear na yan, galing sa diablo yan. Tinatanim niya sa puso mo para mag-hesitate ka. And hesitation brings fear. Pag nag-hesitate ka, matakot ka, at pag nag-overcome naman takot, andun ka na lang sa loob ng bahay mo, hindi ka nag-soul winning, hindi ka nag-involve, hindi ka kumakanta sa choir, hindi ka nagtuto sa Sunday school kasi feeling baka paano pag nag-fail ako, paano pag pagtawanan ako, lahat naman tayo pinagtawanan ng una. So, sabi ng Bible, God hath not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. God will give you power. Amen? Ako nga, grade 1, yun ang nangyari sa akin. Biro mo yun? Hanggang ngayon, naalala ko pa. Kasi yun talaga yung time na mag-grow ka pag napahiya ka Grade 2 naman. Grade 2, sabi ng teacher ko, Boy Scout. Ang dami. Parang yung mga, di ba pag Boy Scout, dati yung mga bayan, magtipon-tipon, ang division meet ang tawag, o kaya zone meet. So, tipon-tipon yung I think it's a division Boy Scout, buong Sorsogon andun. So, ang taas ng stage.
Ang ganyan, no? Tapos Boy Scout, ang dami dyan. Iba't ibang mga bayan doon. Grade 2 ako. Sabi ng teacher ko, Andy, ikaw ang lumaban sa pagsasatao ng walang paghahanda. Pagsasatao ng walang paghahanda. So hindi ko alam, grade 2. Ano-anong kamuhan ko sa grade 2, tapos biglang papasok ko sa pagsasatao ng walang paghahanda. Yung pala yun, bibigyan ng sitwasyon, tapos babasahin mo yun, tapos i-acting mo yun. I-acting mo, dapat malaman ng mga estudyante ko ano yung binalagay sa papel. Ay nagkataon naman, sa dami ng contestant, ako pa yung number 2. At tapos, yung number 1, wala pa. Saklap talaga. Ang taas ng stage. Tapos, okay, simulan natin sa number 2, ako yung una. Walang malakong pattern, paano ginawa ng iba. Ako agad doon, nakataas sa stage, puro Boy Scout andyan. Binigyan ako ng papel na ganyan, binabasa sa akin. Tapos ganun. Alam mo nakalagay doon? Ganito lang. Halimbawa, ikaw ay galing abroad, at pag uwi mo, ay kaya pala kayo pinauwi, hindi sinabi sa'yo na kaya ka pala nauwi, ay patay yung tatay mo. Anong gagawin mo? Paano may act out yun? Binasa ko yun ng ganun. Tumingin ako sa mga tao, wala na, natulala na si Andy. Wala talagang, hindi mental block eh. Kasi may mental naman ako eh. Nag-iisip ako, yun lang talaga yung, nag-hesitate ako, nag-hesitate, naging fear, at ako na ay na-paralyze. Ikaw ba yun? Na-paralyze ka ngayon? Alam, ang tagal mo na nakaupo dyan. Ang Diyos, kinakausap ka, mag-forward ka, mag-involve ka. Just go, arise, and go forward for the Lord. Pero andyan ka pa rin sa upuan mo, hindi ka pa rin, nakastuck ka pa rin dyan. Good point. That's right. Shy type ka ba? Walang masama doon kung pinanganak ka ng ganyan. Pero sabi ng Biblia, hindi galing sa Diyos yan. God hath not given us a spirit of fear, but of power. That's right. How to overcome shyness. Yung mahihain, makinig dito. Amen? Number 1, spend time with the Lord. Number 1, spend time with the Lord. Tingnan mo, ito yung, bibigyan ko ng mga apostol na binago ng Diyos when they spend time with the Lord. Ating busan, Acts chapter 4:13. Acts 4:13. Acts chapter 4, verse 13, sabi ng Biblia, now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge that they had been with Jesus. Sabi ng Biblia, si Peter and John nangaral at yung mga tao ay sa paligid, nakikita nila, ito yung mga unlearned and ignorant. These are uneducated people. These are fishermen. Pero they preach the word of God and they want to find out what's with them. Anong meron sa kanila? That they have, ano ibig sabihin ng boldness, katapangan, courage, bravery. Ang tapang nito mga hindi edukado, ang tapang nito mga fishermen, but they are so courageous and they're so bold and they found a reason for their courage and they found out they had been with Jesus. Kaya pwede mo, babaguhin ka ng Panginoon if you spend time with the Lord. Spend time with God. When you pray and you read the Word of God, God will give you the spirit of power. Kapatid, kaya tayo ay nangihina at walang confidence kasi mayroon pa tayong kasalanan na hindi pa hinihingi ng tawad sa Panginoon. Meron tayong mga nahiya ako kasi baka anong isipin nila. Kasi when you walk with God, spend time with God, sabi ni D.L. Moody, I spend time with God like a child. And then after I spend time with God like a child, I go out like a lion. Pero pag nag-spend time ka sa Panginoon, paglabas mo, God will give you the courage. God will give you the boldness. God will give you the confidence kahit hindi ka na mag-Rexona. Amen? Para ma-overcome mo yung hiya, spend time with the Lord. Spend time with God. Si Moses, ay sabi ng Panginoon, speak for me. Sabihin mo kay Pharaoh ay yung Israelites sila ay ilikas mula dun sa Egypt papunta sa promised land. Pero sabi ni Moses, Lord, I'm of an uncircumcised lips. Ako ibulol. Hindi ko kayang magsalita. Paano ako magsalita sa harapan ng king, ng Pharaoh? Bulol ako, ako'y utal. Sabi ng Panginoon, who has made your mouth? Sinong gumawa ng bibig mo? And then, Moses, na mahiyain at utal at bulol,
spend time with God in Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Spend time praying and talking to God. Pagbaba niya sa Mount Sinai, yung mga tao na ang nahihiya sa kanya because he was shining. Hindi sila makatingin dahil siya nagliliwanag. Yung mga tao na hindi makatingin, yung shy type, ay siya na ngayon ang nagliliwanag. When you spend time with God, ikaw yung mag-shine. Kaya kapatid, walang shortcut. Kundi every morning, read the Bible. Every morning, pray to God. Talk to God. Have you been with Jesus this morning? Have you been with Jesus on Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday so that you will have the courage to face? That's right. Kaya mahihain ka, kapatid. Hindi mo overcome yan if you don't spend time. Courage comes from communication with God. That's where courage comes. Have you been with Jesus? Number one, spend time with God. Number two, spend time with the lost. Spend time with the lost. Acts 20:24. Acts chapter 20, verse 24. 20:24, sabi ng Bible, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I receive of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Alam mo si Paul, ang tapang niya, sabi niya, none of these things move me. None can stop me. None can hinder me. Why? Dahil sabi niya, so that I can testify the gospel. Alam mo, pag malinaw, yung purpose mo sa purpose mo sa buhay, malinaw, bakit ka kailangan mong magsalita, kailangan mong magsalita sa unahan, ba't kailangan mong ma-overcome yung hiya? Si Paul sabi niya, yes, madaming mga hindrance, but none of these things can move me, can stop me, because my goal is to testify the gospel. Ano ba? Anong purpose mo sa buhay? What's your purpose in buhay? What's the purpose of life? The purpose of life is a life of purpose. At ang purpose natin, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sabi ng Biblia, He came to seek, to win souls. Sabi ng Biblia sa Timothy, sabi ng Panginoon, Christ came to save sinners, of whom I am chief. Pumunta ako dito to win souls. Kaya kapatid, a purpose of life, the purpose of life is a life of purpose. And if you have that purpose, nasabi ni Paul, none of these things, some people will stop me, some people might kill me, some people may persecute me, but none of these things can stop me because ang nagko-consume sa akin is to deliver the message, to testify the gospel. When you spend time na sharing the gospel, inviting your neighbors, inviting people, giving tracts, sa kahit sino kausap mo, katabi mo sa jeep mamaya, bigyan mo ng tracts. Kahit sino kausap mo, kausapin mo, invite mo sa church, at sharean mo ng gospel, makalimutan mo na, it's not about me, it's about the message to testify the gospel. Spend time with the lost. Mas malagay yung mensahe kesa yung naramdaman mo. Ano nga yung shyness? Ano yung shyness? Definition of shyness? Preoccupation with what other people think of you. Masyado mong iniisip, ano kaya iniisip? Ba't sila naghahagikan doon, nagtatawanan ng ganun? Ba't sila nagbubulong-bulungan? Shyness. Hanggang ganyan ka na lang? Pagdating mo dito, isip mo palagi, ba't sila, mag-uusap-usap sila? Siguro ako yung pinag-uusapan ng mga yun. Ang gwapo mo naman. Ang ganda mo naman. Alam mo, yung taong shy, feeling niya lahat ng mundo nakaumiikot sa kanya. Kapatid, yung bawat tao, they are so preoccupied with their lives. Kaya kapatid, mayroong papagawa sa iyong Panginoon, na ipapagawa ang Panginoon sa iba. Focus on your course. Sabi ni Paul, yung course niya, I finish my course. Si Clark, na-finish na yung kanyang course. Ikaw, anong course na pinapatakbo sa iyo ng Panginoon? Doon ka lang mag-focus. Huwag mong isipin ano inisip nila. Ang mahalaga, you finish the course. Ilang linggo na yung impeachment. Ilang lawyer at witness na ang nakilala natin. Pero itong tanong, anong sabi ng dentista nung pumunta siya sa korte? Ito, we want the tooth and the whole tooth and nothing but the tooth. Yun ang kailangan natin, kapatid. The whole truth.
Yun ang kailangan ng tao, the whole truth. Kaya, kung halimbawa, ito ang pangalan mo, Brad? Anong pangalan mo? Zian. So, pupunta ako sa kanya, bibigyan ko siya ng babasahin, share ko ng gospel, pero nakatingin sa akin si Jeric, nakatingin sa akin si Leo, nakatingin, baka pagtawanan nila ako. Kasi, di ba, tayo yung mga Baptist, mga gagara ng damit natin eh. Tayo mga Baptist, mga gwapo at mga ganda tayo eh. Tapos biglang, yung kahuntahan mo sa tindahan, biglang tatanungin mo na, pag namatay ka, tiyak mo ng langit, parang feeling mo, masira yung image mo, pag yung nasa tindahan, yung nasa 7-Eleven, yung kausap mo palagi sa palengke, yung suki mo, pag in-invite mo sa church, baka mabago yung panaw niya na, si Bible? Si brother? Hindi nga. Parang sabi ni Clark kanina paulit-ulit, Di ba? Di ba? Ayaw mo na bago yung imahe mo sa best friend mo. Ayaw mo bago yung imahe mo doon sa kaibigan mo na pag nag-invite ka, baka anong isipin nila? Baka nababaliw na yon. Nagba-Bible na ngayon. Kapatid, masyado kang preoccupied sa iniisip na iba, kaya ka naging shy. Ang isipin mo, ano ang iniisip ng Diyos sa'yo at anong pinapagawa ng Diyos sa'yo. Yun ang isipin mo ngayon. Sabi ng Biblia, go and preach the gospel to every creature. They want the whole truth. Ano naghihinder sa'yo para malaman nila yun? Amen? You must be consumed with the message, not by what other people think. Amen? Number 3, spend time in labor. Spend time in labor. Jeremiah 1:6. Jeremiah chapter 1, verse 6. Jeremiah 1:6, sabi ng Biblia, then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Jeremiah 1:7, saying that I am a child, for thou shalt go to all that I send thee, and whatsoever I shall command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their what? Faces. For I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Amen? Si Jeremiah, sabi ng Panginoon, mangaral ka. Sabi ni Jeremiah, bata pa po ako. I'm just a child, di ko pa kaya, bata pa lang ako. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong sabihing bata ka pa. You go and preach the gospel at huwag kang mahiya sa mga mukha nila. Nakalagay talaga yung mukha, faces, oh. Di ba? Isang nahihiya yung mga tao ay pag yung mga nasa unahan ka, parang Ma'am Erlyn, di ba kanina, tsaka Clark, di ba? Parang, okay, punta ka dito. Punta ka dito. Testimony. Tapos pagtingin mo, lahat ng mata nakatingin sa'yo. Di ba? Kaya yung iba, hindi makapag eye to eye eh. May nag-preach dito, nung una, nakaganon eh. Sabi ng Biblia, mag-soul winning ka. Amen? Kasi nakakatakot talaga eh. Pag si Ed lang nakatingin sa'yo, parang bulldog. Makakainin ka eh, no? Parang lahat ng tao nakatingin sa'yo, biglang, parang naka-spotlight ka bigla. Kaya nga sabi ng Panginoon, be not afraid of their faces, for I am with thee. Huwag kang matakot, kasama mo ang Panginoon. Kung kakanta ka dito, kasama mo ang Panginoon. Kung magtuturo ka sa mga bata, kasama mo ang Panginoon. Kung mag-preach ka sa classroom mo, kasama mo ang Panginoon. But wala naman walang pagkakaiba, lahat tayo pinanganak, karamihan ng mahiyain. Karamihan ng mga 90s ay sinabihan ng magulang pag may bisita, doon ka sa loob ng kwarto, may bisita. Amen? Di ba ganun noon, di ba? Pag may bisita, sabihin ng mga magulang, doon ka sa loob ng kwarto. Di ba? Doon ka lang sa loob. So yung bisita dumating. Bihira. Dumating. Kung kailan sila kakain na dapat. Doon na sa pagkainan, bilang pinakasulog ng kwarto. Tapos yung dumating, kumain na kayo? Hindi pa. Pampira sinabi, hindi pa. Nakalatag na doon sa kapan yung pagkain nila. Ang laki pa nag-iisa lang, tilapia. Inihaw na tilapia. Tapos yung mga bisita na walang pakundangan, dumating, wow, blessing. Mga full-time siguro yun. Tapos pagdating doon, kain na kayo. Hindi mo lang tumanggi. Talagang pumunta doon. Kinuhain yung ibabaw. Yung mga bata nakasilip doon. Kinakain na yung ibabaw. Ulam namin yun .
Tapos pagkatapos, biglang nagutom pa, kulang pa. Biglang inangat ng ganon. Sabi ng bata, Mama, binaligtad na! Amen? Ganoon tayo dati. Pero kapatid, ang nais ng Panginoon ay ma-overcome mo yung shyness mo yon. Let your light so shine before men. You spend time with the Lord. Sabi ng Panginoon, I am with thee. But when you go to the work, spend time in labor, sabi naman kay Jeremiah, ayaw ko, punta siya doon. Alam mo, pag mag-realize mo, pag nagsimula ka, mag-soul winning, mag-share, mag-preach sa unahan, mag-testimony, pay mo, hindi naman pala ganun. Tao din lang naman like na, di ba? Mga taong nag-fail din naman, ikaw nag-fail ka, nagkataon lang na pinagtawanan ka, sila naman pinagtawanan din at pagkatawanan din ni mga yan. Ang mahalaga kapatid, andun ka. You put yourself outside your comfort zone. Hindi ka lalago ng ganyan, nakaupo ka lang dyan, wala kang ginagawa sa Panginoon. Kahit anong excuse mo kapatid, I am just a child. Mag-involve ka sa gawain ng Diyos. Sabi ng isang pastor, hindi mo malaman na matibay ang barko kung hindi aalis sa pantalan. Hindi mo malaman ano yung kapasidad mo, anong pwede mong gawin kung hindi ka aalis sa dock, sa harbor. Leave the harbor. Sabi ng Panginoon, launch out into the deep. Huwag kang malimit ng iyong shyness. May papagawa ang Diyos sa'yo. Kahit si Jeremiah, may excuse. Sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin na excuse na yan. I am with thee. May papagawa ko sa'yo. Ito ang quote, nothing will work unless you do. Hindi nag-work naman eh. Kala ko pag pagpapalain ako ng Panginoon, pag naglingkod ako sa Panginoon, naglingkod ka na ba? Nasubukan mo na ba? Hindi mag-work unless you work, unless you do. Get involved. Kapatid, ang pastor niyo nagkataon, ay binigyan ng pagkakataon 10 years ago na magturo sa Baptist Heritage Bible College. For 10 years, tuturo ko ay speech. Anong speech? Speech class. Ano yun? Tuturuan ko yung mga estudyante how to develop confidence in front. Dahil tayo ay may tatawag na stage fright. Yung nangangulog yung tuhod mo, kinakabahan ka, naglalaway ka, at parang yung congressman naglalaway yung dito mo. Amen? Ay, may na-offend. Amen. Di ba? Ako, ganoon din ako minsan eh. Naglalaway dito kasi natutuyo yung sa kaba at yung pawis, kinakabahan ka, tapos hindi ka na uminom ng tubig. Nakakaba talaga sa unahan eh. Pero ang Panginoon kapatid, pwede kang turuan. Yung mga estudyante ko turuan ko, nung first year, yan may mga estudyante ako ngayon dito eh. Kaya nga yung mga estudyante ko dito, yung mga estudyante ko dito. Yan, si Ed. Yan. Hindi na kailangang turuan kumapal yung mukha eh. Yung iba andun sa kabila. At sino yung mga naging estudyante ko dito sa speech class? Tayo, mga naging estudyante ko sa speech class. Tayo. Ayan yan yung mga naging estudyante ko. Amen? Si Ma'am Jeneline at Sir Dave, magka-batch yan sila. Amen? Amen? Bakit? Ano ginagawa? Ano ginagawa ko? Binibigyan ko sila ng, pinapasaba ko sila para mapabilis yung paglago nila. Kaya sila na-develop agad kasi binibigyan ko ng mga sitwasyon. Wala ako teka lang, nag-focus ako eh. Baka sila ay lalong lumago, ay binibigyan ko agad sila ng sitwasyon na yung hiya nila, mapapahiya sila again and again. Di ba? Ayun lang ginagawa ko sa kanila. Okay, halimbawa ikaw ay mag-testimony at ikaw na ay missionary, anong gagawin mo? So yung gagawin sila, testimony na sungahan sila. Testimony si Brother Dave, halimbawa, na ang gawain po ngayon ay 10 years na po sa Lucena at mayroon na po akong asawa po ngayon at mayroon kaming 5 anak. At salamat po sa Panginoon ay lumalago yung gawain. Parang make-believe, what if ko sila, what if kayo na, ganun, parang ganun. Tapos andun na kayo sa Lucena, tapos may gawain na kayo. Tapos yun, tapos bibigyan ko na, mas maganda ay ganito gawin mo. Tapos may mga exercise kami na ilang beses na makapahiya. Kaya sabi nila, yung iba doon, usually pag start ng class, kinakabahan sila. Bakit?
Kasi ilang beses nang kakabahan, tapos exercise, punta yung sa unahan, ilang beses na nag-fail, una, uncomfortable, from uncomfortable to comfortable, and then you're now enjoying it. Amen? Dapat lang masalang ka. Ang problema, hindi ka naman nasalang eh. Paano mo overcome yung shyness na yun? Ayaw mo magpasalang sa Diyos. Pinapag-testimony ka, ayaw mo. Amen? Mantala yung iba, gusto linggo-linggo mag-testimony. Amen? Itong quote, use what talents you possess. The woods will be very silent if no bird sang there except those that sang best. Tahimik ang gubat kung ang kakantang ibon lang ay yung pinakamaganda yung boses. Di ba? Mabuti lang sa choir, hindi halata kung sino sintonado. Kaya nga, hindi ko alam. Nung una, si Ma'am Jessica, Pastor, ayaw kong mag-choir. Oh, ayaw niya talaga kasi hindi daw siya magaling kumanta. Pag nasa choir ka, hindi naman halata. Amen? Kaya huwag kang matakot, kapatid. At tahimik ang gubat kung yung kakanta lang, yung maganda yung boses. E samantalang sa gubat, kahit uwak kumakanta, kwak, kwak, kwak. Ang pangit pa nun. Kaya sa ministry, kapatid, kahit na uwak yung boses mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Eh, Pastor, natututo naman ako, ang mahalaga. Nakaupo ako dyan, natututo ako ng Word of God. Maganda yun, naandyan ka tuwing Sunday, natututo ka nga naman. Pero alam mo kapatid, the best way of learning is to involve and to teach. Bibigyan ko kayo ng percentages. 10% we learn 10% of what we read. 20% of what we hear. 30% of what we see. 50% of what we see and hear. 70% of what we discuss. 80% of what we experience. And 95% of what we teach others. Kaya pag nakaupo ka lang dyan, hindi mo ina-apply, hindi ka nag-involve, mabagal yung paglago mo. Tagalogin ko, tayo tuto, 10% lang pag nabasa lang natin. 20% pag napapakinggan lang natin. 30% pag nakita lang natin. 50% pag nakita at narinig. 70% pag dinidiscuss. 80% pag na-experience. And 95% pag tinuturo mo na sa iba. Kaya mo yung mga mabilis lumago, yung mga Sunday school teachers na andun ngayon. Nandito tayo, nag-enjoy ka na dyan ng preaching, tawa ka ng tawa dyan, walang masama. Pero sila, after ng ilang buwan, andun na silang tuturo sa mga bata. Kahit na minsan ay yung may uhog na bata, kondensadong tumutulo, yayakapin sila doon, hello ma'am! Tapos papahid dito. Okay lang yun. At least natututo yung mga nursery attendants, ay ilang beses nagpapalit ng diaper. Pagpalit pa ng diaper, sumipa yung baby, tumasik dito. Ganoon talaga yun. Nag-sacrifice sila, pero lumalago sila doon. Walang masama na matuto ka, pero dapat yung resolve mo, one of these days, I'll be one of the people who is on the Lord's side, na ayaw kong magpa-overcome sa shyness because God hath not given us the spirit of fear. Hindi sa Diyos yan. Yang hiyang yan. Dapat mo overcome yan. Sabi ng Panginoon sa John, 1 John, greater is He that is in you than He that is in the world. Mas dakila ang nasa iyo. Ba't ka nahihiya? You are saved and you have God with you. Amen? Nailimit ang paglago mo because of that fear and shyness. Palagi mong sasabi na, Pastor, sige, huwag kang mag-alala. One day, Pastor, one day. Huwag kang mala one day. Ang tanong, when will your one day become a day one? Yun ang tanong, kapatid. Palagi na lang one day, one day, one day. Why don't you make today your day one? This week, your day week. Day one week. How to overcome shyness? Spend time with the Lord. Spend time with the lost. And spend time in labor for the Lord. Kapatid, yan lang ba yung buhay mo? Upo ka lang, samantalang may bless sa buhay mo. May inspire sa buhay mo. Ito ang isang quotation. Aspire to inspire before you expire. Amen? Bigyan mo kung ikaw, ginagamit ka doon sa mga bata, nag-preach ka doon,
nagturo ka na dito, nag-testimony ka na, nagkumakanta ka na, may inspire pa sa buhay mo bago ka mag-expire. Amen? One of these days, mag-expire tayo para tayong lata ng sardinas. May expiration date. Amen? Itong quotation. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Amen? Iba ka kailangan, dapat magaling na agad ako. You don't have to! Lahat naman tayo nag-fail, lahat tayo pinagtawanan, lahat tayo na mental block. Ang maganda nga, pag na mental block ka, na-prove mo na may mental ka. Nabablock lang. Amen? Pero, in order to do great things, you have to start. Biro mo yun? Napahiya ako ng grade 1. Napahiya. Grade 2 napahiya. Next year, sabi ng teacher ko, Andy, sali ko ulit sa pagkatao ng walang paghahanda. Ayoko na. Ayoko na. Nakita ko yung mga harapan ng Sorsogon Boy Scout, lalawigan yun, pinag-usapan natin, napahiya ako. Ayaw ko na sumali. Grade 4, ayaw ko na sumali. Grade 5, na-convince uli ako. Sumali ako. Pagpunta ko sa unahan, hindi na ako ang first. Amen? So, binigyan ako ulit ng papel, pambihira. Hindi mo lang nagbago yung sitwasyon eh. Ganun pa din. Grade 2 ako, ganun ang sitwasyon. Halimbawa, nasa abroad ka, dumating ka, at welcome to DepEd. Amen? Yung pa din. At nung dumating ka, ay nakita mo, ay patay pala yung tatay mo at hindi nila sinasabi sa'yo, ano ang gagawin mo? Kapatid, 4 years na ako nag-practice. Grade 2 pa nung huli ko itong ginawa. Grade 5 na ako ngayon, 3 years na after. Alam ko na, biyaya ng Diyos. Bigla akong nagwala sa unahan. Acting ako doon, pambira, grade 5 ako, no? Nagwawala, bigay todo talaga. Bakit na yan? Hindi, bawal magsalita eh. Ano lang, acting lang yun. Ay, pakita mo sa harapan ng boy. Panalo, amen, first place. Ang tanong ko dito, kapatid, kung nung napahiya ako ng grade 1, tumigil na ako, at napahiya ako ng grade 2, tumigil na ako, hindi ko ma-overcome yung hiya, at ako'y napahiya. Kaya ikaw, kapatid, yung napahiya ka, yung nasaktan ka hanggang ngayon, iniino pa din, that is not from God, because God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Kapatid, may babagawa ka ba? Huwag kang magpalimit. Sa diablo ang limitation na yan. God can use you. Sabi nila, kung saan ka nadapa, dun ka tatayo. Natural. Alam nga namang gugulong ka pa, tapos tatayo ka. Mabuti na lang, after mapahiya, ay bumangon. Kapatid, for a just man, falleth 7 times, and rise it up again. Kapatid, wala ka bang nilalagay ng Diyos ng desire tayo? To launch out, to do something for God. Paggamit ka pa ng Diyos eh. May talento kang, may gift ka. Hindi mo paggamit sa Diyos. Kapatid, dahil lang sa shyness, anong isipin ng asawa ko, anong isipin ng biyanan ko, anong isipin ng kapatid ko, basta sabihin niya, uy, si brother, hindi nga, kilala kita eh, hindi nga, totoo ba yan? Nadamay talaga doon eh. May pagong na na-in-love sa pusa. Isang araw, binisita ng pagong yung pusa. Sabi ng pagong sa pusa, I love you with all my heart. Sabi ng pusa, kami na ni Rabbit, ang bagal mo kasi. Kaya huwag kang babagal-bagal! Nauna ka ng Diablo! Pag nag-hesitate ka, maging fear yan, at after ng fear, andun ka na sa loob ng kwarto, hindi ka na lalabas habang buhay, hindi ka nagpapagamit sa shell, at doon ka na sa Panginoon, at nasa shell ka na lang. At yung potential na papagawa ng Diyos sa'yo, ay mabaon habang buhay.
lahat naman tayo, 60% sa atin, pinanganak na mahihain. Pero hindi galing sa Diyos na malimitahan ka niyan. Let's rise up again and do something for God. Tayong tayo, let's pray. Lord, thank you, Lord, for the word of God. Bless niyo po ang inyong mga anak. Panginoon, encourage your people to do something and overcome the shyness when we spend time with you and realize that you are with us. God spoke to her, come to the altar. Kasama mo ang Panginoon. Decide now. Ayaw kong maahoy dahil lang sa hiya at iniisip ko yung isipin ng asawa ko, biyanan ko, kapatid ko, kaibigan ko. Ang mahalaga, ano ang pinapagawa ng Diyos sa'yo. Hindi ako ano iniisip ng iba.